Makakausap po natin ang isa po sa mga batikang abogado ng bansa, si Attorney Jojo Lacanilaw. Siya rin po nagsilbing counsel dati, nitong si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magandang gabi po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney Lacanilaw. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Ay, magandang gabi sa inyo at salamat sa pagkakataong ito makapag-usap sa inyo. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Unang-una, ano pong naging take ko ninyo doon sa mahigit 6 na oras na naging hearing po ng Senado nitong Miyerkules, and in the end ay na-archive nga itong articles of impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte. I understand na kayo po, o isa po kayo doon sa mga naghain ng impeachment complaint against VP Sara, Attorney. Opo, complainant po tayo. Kaya po malungkot po sa amin yon kasi ang question kasi ano nang gagawin doon sa mga ebidensya, sa mga reklamo na nakita nating lahat ng buong bansa tungkol sa alleged paggamit ng ni VP Sara ng mga confidential funds na palso. Ano yung pababayaan na lang ba natin yon? Kasi ang Senado, apparently, 19 of them, tatakpan na lang nila yun eh. Tatabunan na lang nila yun, no? And then, of course, hiding behind doon sa Supreme Court decision. But they could have at least waited. Baka yung Supreme Court may gawin pang iba. In the meantime, bakit natin i-archive yon? Anong gagawin ng bansa kung hindi na yun basta pakikinggan? Itatago na lang ba yun sa ilalim? So yun yung nakakasama ng loob doon na, despite the technicalities ng Supreme Court decision at maraming question doon sa Supreme Court decision, yung factual narration nila, saka yung parang judicial legislation nila on the due process requirements, maraming question doon eh. And in the meantime, merong malaking elephant in the room. 680 million na violation of public trust and give VP Sara a chance to rebut them. Ano yun? Itinago na lang eh. So yun yung nakakasama ng loob doon. Sa isa pong statement kanina with dating Associate Justice Ascona, sabi niya may silver lining dahil napunta sa archive at hindi laid on the table. Sa part ho ninyo, bilang isa po sa mga petitioner o doon sa mga nagsampa ng impeachment complaint, may nakikita ho ba kayong silver lining dito, Attorney? Well, silver lining for me is that may nakita akong poll, hindi ko alam kung gaano ka-accurate, 70 to 90% of the Filipinos. Sabi nila, we want to hear the trial. Gusto namin makita ito. So ang problema ngayon ng ating Senado, even the Supreme Court, pag ang mga tao ay nagkaroon na ng sense na parang wala tayong pag-asa rito, nilulutong Macau tayo rito, eh hindi natin alam kung anong kamulatan na naman ang mangyayari sa ating mga kababayan. Kasi talagang hindi naman dapat tayo uminto lang eh. Kasi kitang-kita yung Supreme Court kasi very technical eh. Sinabi nila second barred na. Pero alam mo kasi may rule na kapag may ginawa ang mga political bodies, ang presumption niyan constitutionality eh. Kaya dapat sana with all these problems, the court could have said, there is a doubt here. Kasi talaga namang sinunod din ng Kongreso, di ba? Sabi kasi ng Francisco case, ang talagang filing ng impeachment kapag dinala sa committee. Kaya ang ginawa ng Kongreso, hindi nila dinala sa committee. Sinunod nila yon. Ngayon, ang sabi ng court, hindi, parang dinismiss niya na rin, parang tinake up niya na yan. Why make that kind of decision? Nagagawin mo, sisirain mo, sasabihin mo, unconstitutional yung decision ng House and therefore mawawala na lahat yung decision nila in submitting the impeachment case sa Senado. Which could be presented doon sa MR ng Kamara kung sakasakali. Yes. Yeah, kaya lang, as you can imagine, realistic tayo. Opo. It was a 13-1 decision, and I don't know, it's really hard to imagine na babalik ta rin ng court, aminin nila, nagkamali kami. No, mahirap ding imagine yun. So, what we have now, for me, ako, constitutional crisis na ito eh. Not because branches of government are not agreeing, constitutional crisis on the part of the citizenry. Kasi ang talagang naagabyado rito tayo eh.
tayong mga taong bayan na naghahangad na makita ang hustisya. Kasi kitang-kita naman, at least dun sa Quadcom, ilang beses, ilang buwan sila nag-meeting, nakita natin yung mga nilabas doon. And in the meantime, nakita natin yung mga sagot ni VP Sara. In fact, hindi nga siya uma-attend sa maraming hearing. Mga tao niya na contempt pa nga sila ron. We really would like to see. Ano ba talaga? Sabi niya, bloodbath. Meaning, meron daw siyang, yung pala, tatakbuhan din nila, no? So, ang talagang tunay na natalo dito ay ang taong bayan. Kaya tingin ko ang taong bayan magde-decide 70 to 90% the poll I had or so talagang gusto natin magkaroon ng trial para talagang makita kung talagang wala na-acquit siya sa Senado, at least nakita natin na nagkaroon ng trial. However. Alright, attorney, doon po sa ginawang pagboto po ng mga senador nung araw po ng Miyerkules, meron lang parang dalawang option na nakalatag. It's either i-dismiss yung impeachment complaint o di naman kaya ay ituloy na lang yung proceedings dito. Pero lumitaw ito nga po pag-archive as another option dito sa impeachment complaint. Kung kayo po yung tatanungin, ano po ba yung pinaka-mahusay dapat na ginawa po dito ng Senado? Ako dapat ituloy nila yung trial, no? And then for me, kasi siguro bias din ako di ba? They can find a way and say, meron kaming supremacy rito at titignan namin just for the sake of justice, no? And transparency. Just for that. Yaan mo na bar or something. Pag-usapan na natin sa trial to. Yun ang pinakamagandang mangyari sana, no? Kasi talaga namang meron talaga, in other words, hindi yung desisyon ng Senado at saka desisyon ng Supreme Court parang taken in a vacuum eh. Hindi vacuum ang ating society. There's this big thing about allegations against the second most powerful person in the land na 680 million ang nawala. At kung ano-anong kalokohan, yung nakita natin, Mary Grace Piatos, kung ano-anong pangalan. We would like to know, sana Senado, let's get to the bottom of this. Di bali na yung Supreme Court, maaring bar to, but let's get to the bottom of this. That would have been the best. So namili sila, they play politics, they probably think na mananalo si VP Sarang presidente, they all align themselves. Tapos hindi naman nila, nahiya na rin siguro na kung total dismissal, total no? Yung archive kasi, alam nila, hindi pa tapos ang Supreme Court Pwede pang hugutin yung archive, no? So maybe that's the way they calculated the politics here. Pero obvious ito sa lahat ng nanonood, nakikinig na ang gulo ng Senado. Kaya nga ngayon, meron ng mga kwento na I totally agreed with noong years and years ago pa na i-abolish ang Senate Kasi wala talagang constituents ng mga senators Hindi district, supposedly national, but they're really not answerable to anyone. So they can make those kinds of decisions without fear sa kanilang mga ginagawa. No, parang may contradicting doon po sa mga rules din when it comes doon sa court talaga compared doon sa Senate. By the way po, attorney, kung sakali po na magkaroon na po ng aksyon ng Korte Suprema doon sa mga inihain na motion for consideration at magkaroon na nga po ng final na ruling doon sa impeachment complaint against VP Sara, makakaroon po ba ito ng epekto or matri-trigger po ba nito ang Senado para buhayin muli yung in-archive po nila na impeachment complaint? Oh yeah, kung reverse ng Supreme Court itself, no, yung kanyang decision, of course, I mean, sasabihin, valid pala yung impeachment. They're bound to actually kunin ulit yun, no, i-retrieve kagad yun, i-revive, no? Kasi nasa Constitution no, na kapag may impeachment case, in fact, yung forthwith talagang violate na yun ni Senator Chis Escudero. Apparently, siguro, naghihintay siya ng Supreme Court decision. Baka alam na niya yung kalulustutan. Imagine mo, forthwith, 5 months. Hindi yun anybody who reads the word forthwith, hindi 5 months ang iniisip natin. Pero tumagal, no? So there's really this move, no? To parang ibaon na ito Ibaon sa limot. Nahihirapan lang sila kasi ang taong bayan talaga nagmamasid talaga. So pagka nag-reverse ang Supreme Court, that should happen. Pero kung hindi,
then we will take, kung ano man yung pwede natin gawin. Legal yon, maaaring napigil nila yung legal aspect nun, pero may political courses of action naman na pwedeng gawin. And then, kung matapos na yung 1-year ban, which is February 6, 2026, we can still think about, filing a similar case. Dahil pwedeng i-file the same charges, no? Kasi hindi naman na-dismiss eh. Mahirap na-dismiss, baka hindi mo na pwedeng i-file same charges. Yun din yung medyo siguro hindi tinitingnan din nila, pero that also is possible legal scenario pagdating ng araw. Okay, Attorney, one last question sa part ko. May mga question pa rin or katanungan pa rin dun sa legalidad nung ginawang hearing ng Senado kasi tinalakay ho nila yung impeachment complaint although hindi sila nag-reconvene bilang impeachment court at walang nanumpa sa kanila, no? Including itong si Senator Marcoleta na siyang naghain ng motion na i-dismiss yung impeachment complaint. So gaano well, let me use the term, kaligal yung ginawa ho nilang hearing during that time knowing na hindi sila nag-reconvene at kung ibabase natin doon sa provision ng saligang batas na the Senate has the sole role na mag-try doon sa mga impeachment complaints, Attorney? Siguro they didn't find it necessary na kasi nga the Supreme Court decided na hindi nyo na kailangan pansinin to kasi illegal naman to eh. So, to me it's a minor thing. Hindi naman yun big thing kasi talaga naman kita natin 19 people, senators, support the burying, pagtatago ng ginawa ni VP Sara na hindi man lang natin didinggin. Yun yung mabigat na nangyari dito, no? Yung legalities niyan, sure. Baka may issue about ang gagawin lang naman uulitin lang naman nila, mag-o-oath lang sila ulit. So hindi talaga yun parang devastating na kung nagkamali sila. For me, it's a minor thing. Ang importante sa akin talagang tutukan at i-push na talagang magkaroon ng trial, no? Kasi si VP Sara has to answer yung mga ginawa niya na nakita natin. Hindi naman to political revenge, no? Parang sinasabi ni Senator Cayetano, ang pinaglalaban natin public accountability. Hindi naman to out of the blue, we'll just impeaching si VP Sara. Meron talagang matinding ebidensyang nilabas sa Quadcom. So hindi ito political eh. For him, political lahat eh, no? That's why I don't like what he said. Kaming naniniwala sa public accountability, bakit kami political revenge na kaagad? Hindi. Gusto namin accountability. Ang huli kong tingin sa Constitution, nandun pa yung public accountability ng public officers, no? So it's not black and white, no? Kapag ayaw mo, gusto mo ituloy yung trial, therefore kalaban ka. Hindi ganoon. Kaya nga, ang natalo dito sa aking palagay, ang taong bayan. Kasi mga politikang pinagagawa nila sa Senado, tinalo nila ang bayan. Hindi ito tinalo ang House or ang mga opposition. Ang natalo dito ay ang taong bayan. So much for joining us, Attorney. Ano pong payo ho ninyo ngayon sa Kamara de Representantes doon sa kanilang motion for reconsideration? I understand na noong lumabas po yung 8-6 na ruling against then CJ Sereno ay naghain din ho kayo ng MR, Attorney? So parang same situation. Ano pong payo ho niyo sa Kamara? Last question, Attorney. Well, kasi MR is at least legally sa Supreme Court, no? Kasi yun yung dulo talaga eh, no? That's the last of it. Wala lang masyadong, at least on the judicial side, mahirap na mag-isip ng judicial remedy, no? Pero I'm sure meron silang iisipin. And siguro kung, you're left in a corner, tapos ang ano mo na lang, maghintay ng February 6, they should actually now prepare for that, no? At alam mo na, maraming maneuvers yan. Kasi nga, itong bar ng 1 year, ang dali-daling i-manipulate yan, Kasi may mag-file dyan na hindi naman umabot sa komite. Like nangyari nitong February, sasabihin ng court, based on their decision ngayon na, hindi, na yan, impeachment na yan. Ang Francisco case kasi napakalinaw eh. Binago nila in a sense, angal din naman ng House ito, binago nyo in the middle of it. Kasi yung sinunod namin yung Francisco, suddenly sasabihin nyo sa amin, hindi, na rin yan. Final nyo na rin yan. So, nandun tayo no? And obviously, people here na talagang gusto lang itago ang mga nangyayari dito sa ating bansa, especially when it comes to the 680 million na pinag-uusapan natin.
Thank you so much, Attorney, for joining us sa Bombo Radio Philippines ngayon pong gabi. Ingat-ingat po kayo, Attorney. Thank you very much. Thank you so much. Si Attorney Jojo Lacanilaw, siya po, mga kabombo, ang nagsilbi bilang legal counsel nitong si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.